At nagpabalik po tayo sa Isilayan. Eto na po mga kasabahay, as promised, tayo po ay sasadyan at pupuntahan natin ang isang napakahusay na instructor ng Electron College of Technical Education para po turuan na kagad tayo ng mga basic na mga problems at kung paano natin masusolusyonan ang mga sirang ito sa ating mga cellphones. Kaya take it away, Mr. Juanito Afurong. Para sa mga sambahay, ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng cellphone. Ako nga pala si Mr. Juanito Afurong ng Electron College of Technical Education. Nandito ngayon yung mga tools na kailangan natin para makapagkumpuni tayo ng mga nasirang cellphone. Ito nga pala yung tinatawag nating power supply para ma-check natin kung meron pang kuryente na lumalabas sa ating mga baterya o kung may power pa yung ating cellphone. Ito naman yung soldering iron para panghinang sa mga natanggal na piyesa ng cellphone. At ang pinaka-importante sa lahat yung multi-tester na ginagamit natin para malaman natin kung ano ang mga sira ng cellphone. Andito naman yung mga precision screwdriver na ginagamit natin pambukas sa mga cellphone kung ito ay kailangan nating buksan. At dito naman natin i-hold yung mga board na kailangan natin kumpunihin. Ito naman yung pinaka-magnifying lens dahil yung mga pyesa ng cellphone ay maliliit. Kaya dito natin makikita kung saan parte ng cellphone yung nahanap nating sira. At ang pinakahuli sa lahat ay yung tinatawag nating hot air machine. At ito ang pinaka-gamit natin sa pagtatanggal ng mga pyesa na nakakabit sa mainboard ng ating cellphone kung ito man ay may sira. Ang magiging causes naman ng mga parts kung ito ay nasira, kagaya halimbawa ng touchscreen natin, pagka sira to, check na hindi natin na magagalaw yung mga function nito. Ngayon, pagka nabasag naman yung LCD natin, check na yung display natin ay mawawala na. Pwede natin itong palitan sa pamamagitan ng pagbabaklas o pagbubukas ng cellphone. Karamihan kasi sa kanila ay may mga connector lang, hindi na kailangang ihinang, kaya kahit na baguhan pa lang yung nag-aayos ng cellphone ay kayang-kaya na niya itong gawin. Tapos kung ang battery naman ay sira na, laging namamatay yung ating cellphone at ito ay kailangan ng palitan. Dapat kung ano yung baterya nakalagay sa kanya, yun din ang kailangan nating gamitin. Ang board naman, kung may sira siya, meron tayong dalawang klaseng sira, yung tinatawag na hardware at software. Pag sinabi nating hardware, yung mga sira ng physical at yung software naman, kailangan natin ng gamitan ng computer. Kung sakali naman ng cellphone natin ay mabasa o aksidenteng nahulog sa tubig, siguraduhin yung tanggalin kaagad yung baterya upang hindi maapektuhan yung mga piyesang nasa loob. Dahil kahit hindi naka-on ng cellphone natin, yung baterya niya ay posibleng magkaroon ng short circuit sa loob. Yung mic naman natin, kung halimbawa hindi tayo naririnig ng ating kausap, posibleng may diferensya na rin yun. At kung yun naman kausap natin, ang hindi natin naririnig, pwedeng yung speaker na ang sira. Yung mga speaker naman at microphone, meron lang siyang mga connector na kailangan nating ikabit sa mainboard. Ngayon, ang speaker natin, ito siya. Kung may problema siya, pwede natin siyang palitan. Ito naman ay hindi nakahinang, kaya papalitan lang natin siya. At siguraduhin natin na may contact siya dito sa board na to. Dito yung lumalapat yung pinaka-terminal ng speaker natin. At yung microphone naman, ito naman siya. Kaya meron lang siyang dalawang wire na nakakabit sa board. Kaya pwede rin natin siyang tanggalin at ihinang para may balik natin yung dating sira ay maayos na. Ang LCD naman natin, ito naman siya. Kaya ito ay mga nakahinang na, kaya kailangan na rin natin gamitan ng soldering iron upang ito ay palitan sakaling ito ay may diferensya na. Yung ibang mga cellphone, meron siyang mga connector kaya madali natin siyang palitan. Pero sa ganitong klaseng cellphone,
kailangan talaga natin gamitan ng panghinang para siya ay matanggal. Thank you very much, Mr. Afurong. Pero sir, bago ko po kayo tuluyang pakawalan, nais ko po munang humingi sa inyo ng tip kung ano po ba ang dapat namin gawin para po maiwasang masira ang aming cellphone at ano po ba yung the best namin gagawin para po mapangalagaan namin para mapanatiling mahaba ang usage ng aming mga cellphones. Isang tip na lang, sir. Pengi po. Ang may papayo ko lang sa inyo, para hindi agad tumasira, sakaling kayo ay nagcha-charge ng inyong cellphone, huwag nyo itong ginagamit habang kayo ay nagcha-charge. At yung baterya naman niya, huwag nyo sosobrahan ng pag-charge sa kanya upang ito ay hindi ma-overcharge. Tungkol naman sa mga sira ng cellphone, sakaling ito ay hindi nyo talaga kabisado na gawin, ang may papayo ko lang sa inyo ay dalhin nyo na sa may alam sa pagre-repair ng cellphone.